Okay, good evening class. So ngayon, ang gagawin naman natin gamit yung MS Excel is ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung tinatawag na simple interest. Kung gagamitan natin ng salitang Bombay, ito yung tamang term para dun sa sinasabi nating 5-6. Ang 5-6 po is 20% increase dun sa total capital o dun sa principal amount na inuutang natin. Ito po yung nag-example ako. Pag sinabi pong principal, ito po yung perang inutang natin or dineposit naman natin. So pwede yon. Kapag ang tayong nag-deposit, tayo may kinabang. Kapag tayong umutang, tayo magbabayad. Halimbawa, nangutang ako kay Bombay ng 500. Kaya nga, sabi, di ba, 500 magiging 600. 5,000 magiging 6,000. Yun yung dahilan kung bakit siya 5-6 ang tawag sa mga Bombay. So kasi may rate siya na 20%. So tignan nyo to ha. Kapag ang principal value na inutang ko is 500 at may rate na 20%, yung 20% po pinonvert muna sa decimal. So paano ginawa yon? 20 divided by 100 is equals to 0.2. Kaya 0.2 po yung nakasulat dyan sa rate. Yung interest naman po dito is 100. Yan. So ibig sabihin nun, isang beses pa lang yan tumubo. I-check po natin, tandaan nyo ha, meron tayong tinatawag na annually, semi-annually, so monthly, saka quarterly. So pagka Bombay ang inutangan natin, automatic yan, monthly lang po yan. Sa isang buwan, tutubo na siya ng 100 pesos. Yun po yung interest. Okay? Kaya ang total na babayaran natin, yung principal plus interest, kaya 600. O try natin yung iba. For example dito, hinahanap natin is interest lang interest. So ngayon, ang interest, inutang natin 500, ang rate niya is 2, 20% pa rin. Ngayon, isang buwan. Yan yung ginamit. Magkano babayaran? Ayan. Ang interest na nakagad nung nagpautang is 100. Nakita nyo rito. Interest po yung perang idadagdag dun sa principal value. Okay? So meron tayong apat na terms na ginamit dito Principal, interest, rate, sa time. Ngayon, bawat isa dyan pwedeng maging hinahanap o pwedeng isa dyan ang magiging left member ng equations. So pag sinabi nating equation, kagaya na itong highlight ko, highlight, yan. So sabi kapag sinabi nating equation, binubuo siya ng dalawang members. Isang left member sa right members, separated by equal sign. So ang ibig sabihin po nun, yung left side equal po sa right side. Kahit tatlong letra pa yung nakikita mo dito kay PRT at isa lang naman si I, parehas pa rin ng value yung I saka yung PRT, yung left and right equations. Okay, ngayon, pwede pong ma-derive yung equation based dun sa need ng nagko-compute. Kunyari, ang hinahanap niya is principal value. So, kailangan niyang i-apply yung pangalawang formula. So, yung equals interest divided by rate times time. Pag sinabi namang hinahanap is rate, so kailangan niya namang i-apply yung rules o yung formula para kay rate, which is interest divided by principal times time. So, ganito po yun. So, di ba naalala nyo sa mathematics nyo, kapag nagtatranspose ka ng negative sign, magiging positive. At ang positive ay nagiging negative. Ang reason po ay yung baliktaran lang po. Baliktad ng plus is negative. So, ganun po. Ang baliktad ng multiplications is divisions. Sa mathematics, kapag dalawang variable magkadikit, it means multiplications. Ngayon, kung ililipat mo siya sa kabila, dapat gawin mo siyang divisions. Kaya yun yung nangyari dun sa pangatlong formula, pang-apat, saka pangalawa. Halimbawa natin, si T ang nawawala. So si T, lilipat natin si PR. Multiplication siya sa right side, pero nung nilagay ko siya sa left side, naging denominator, meaning divisions. Okay, ngayon check na po natin kung tama So kapag si find that interest, tama po yun, 100. Check natin kano naman kapag ang principal yung hinahanap. Principal value. So para ano natin, check natin 100 yung naging interest niya. Yung time niya is 1. Tapos ang rate niya is 0.2. So dapat 500 yung capital. 500 yung pinautang, tutubo ka ng 100. So tama po yung system natin. Okay, check natin naman ngayon kapag si rate naman yung hinahanap. So principal natin is 500. Kagaya pa rin. One time,
Then ang interest na mangyayari daw is 100 based dun sa una nating calculation. So lumalabas po dito, 20% nga yung kanyang tubo. So yun po yung hinahanap, find the rate. Okay? So next, paano naman kapag inahanap ay si, tapos na tayo doon, si rate, okay na tayo dyan. Admit ko lang tong isa. So next yan, si time. Kanina yan yung una nating example. Ang principal 100, ang rate is 0.2, tapos ang interest is 100. So ibig sabihin nga 1. Check natin ulit si interest kung tatama tayo kapag dinoble natin o nilakihan natin yung principal. So ang doble ng 500 is 1,000. Ang time pa rin natin is 1 month. So ibig sabihin, kung 500 ang inutang mo, 100 yung madadagdag. Tama? Okay, ganun din. Kapag 1,000 naman yung inutang mo, 200 yung madadagdag. Okay, tignan natin ngayon paano ginawa yung formulas. So, pwede na ba? Kaya nyo na ba? Okay lang explain. Sige, ganito ha. Ito, kakopy-paste ko na lang to. O kaya naman ganito para mas madali tayo. Ito, ginamitan natin ng data validations. Diba? Data validation tayo dyan. Alam nyo na yan. Yung list, ito i-highlight ko lang to. Lahat ng kailangan natin, yan. So pagka-highlight, okay mo lang. Then next, yung principal, dito yung nilalagay lang natin yung value. Walang formula tong mga to. Ito may mga formula to based dito. Kasi kailangan magkaroon sila ng tagi-isang participation para makuha yung hinahanap. Find the interest, ibig sabihin nun, ito yung answer niya. Naintindihan nyo na? Okay, next. So ito yung gagawin natin. Tignan muna natin yung location. Siya si K3. Ito sa formula bar, si K3. So dito ginamit kong formula, sabi ko doon sa may formula bar. Kapag si K3 equal sa A2, ano ba si A2? Si interest. Kapag daw ang nakasulat dito is interest, ang mangyayari, ang magiging display niya is A1, which is principal. Kaya siya naging principal. Ngayon, comma if K3 uli, andito ulit si interest. Kapag ang nakasulat sa kanya is A1, principal naman. Ang ilalabas naman nito is A2. Ano si A2? Interest naman siya doon. Okay, another if naman tayo. If K3, kapag yun nandito sa drop-down list, equals naman sa A4. Ano si A4? Si time. Ang ilalabas naman niya is A1. Siya ulit si principal. Next, if K3 is equals to rate. Siya naman yung magiging principal ulit. Yun yung reason bakit hindi sila nagiging conflict. So kung paano ko ginawa to dito, ganun din yung ginawa ko rito. Pero inanlayan ko na kailangan hindi sila magiging parehas. Halimbawa natin ito. Si K3 equals to A2, interest nga. Kung ito magiging principal, yung pangalawa naman, ito magiging A3. Siya naman yung magiging rate. Okay, next. If K3 is equals to A4, ang nakasulat naman is time. Ang magbaging value niya naman daw is rate pa din. Pero kung si K3 equal sa A1, magiging principal naman yung sa taas, ang galabas niya daw is time naman siya. Pero kung si K3 is equals to A3, so ang nakasulat naman is rate, ang ilalabas niya ulit is time. Okay, so ibig sabihin kailangan makapag-coordinate itong mga to dito para hindi sila magiging parehas ng value. So ganun din dito. Kapag si K3 equals to A1, ibig sabihin principal yung nakasulat dito, ang ilalabas niya is A3. Siya yung magiging rate. Pero kapag si K3 equals sa rate naman, magiging interest naman siya. At kung si K3 is equals to A2, which is interest, siya naman yung magiging time. Pero kung si K3 is equals to time, siya naman yung magiging interest. So yun po yung naging logic. Etong mga to is label lang po yan, label. Ang importante po sa principal, sa formulas talaga natin, itong mga to. Okay, sila kasi yung value. Pero wag nating kalimutan na importante si label sa pagkuha ng tamang formula. Halimbawa, ito. Bangko, ayan o, tingnan nyo sa formula bar. Sa formula bar po tayo tumingin dito. If K3 is equals to A1, kapag daw dun sa find the, ang nakasulat is principal. Ang ilalabas niyang formula ay para kay principal, yung pangalawang formulas. Ano yung pangalawang formulas na yon? P is equals to I over RT. So dito sa mga computer, kailangan kong utusan si computer. K7, which is yung 1,000 na ito nakikita nyo, yan yung K7, i-divide ko daw dun sa K11
times K15. So siya si rate sa si time. So pero kailangan ko utusan si computer na mag-divide muna, mag-multiply muna. Ayun, nilagyan natin ng groupings. So ganun din ulit. Kapag daw si K3 ang nakasulat naman is interest, so kukunin niya lang yung product, itong unang formula. PRT magkakadikit yung variable, meaning multiplications. So itong tatlo na to ngayon, kailangan ko kunin yung product. Ayan, comma, product, open parenthesis, highlight ko lang itong tatlo. Then close parenthesis. Then another if, kapag daw si K3 is equals to A3, so ang nakasulat naman is rate. Ang formula naman kay rate is interest over PT. Pero kailangan ko munang utusan si computer na multiply niya muna yung denominator. Yan o, kaya may K7 asterisk K11. Pagkatapos nun, doon naman tayo sa last formulas. Kapag si K3 equals naman sa time, yung formula naman kay time, yung pang-apat na formula, ito, I over PR. So kailangan muna daw nating i-multiply yung denominator. Kaya dito meron din tayong open and close parenthesis. O yun ha, tandaan nyo po ha, kailangan makita nyo kung ano yung pangalan ng cell. Maging aware kayo na importante yung pangalan para magawa nyo siya ng tama. Ngayon, kapag tama na yung, natingin nyo tama na, kailangan nyo i-apply yung tinatawag na testing. Kagaya ng ginawa natin kanina, tinetesting natin kung accurate ba yung magiging result.